talagang napakarami pa rin yung mga tao, no? Kahit alam niyang mahihirapan ka talaga, iba talaga yung... Tsaka yung mga deboto, biro mo, galing ng bahay, nakayapak. Di ba? Mainit na kalsada, semento, tapos pwede kang matibo. So, itatanong ho natin yan sa isang sociologist ko, ano bang gaano ba katibay yung mga ganong pananampalataya ng isang pagiging deboto? Yan, makakausap po natin ngayong araw si Dr. Gerald Abergos. Isa po siyang sociologist. Magandang umaga po, Doc. Ako po si Rocky Ignacio, kasama ko po si Ellie Saludar. Hi, sir. Hi, Doc. Hi, magandang umaga. Magandang umaga, Rocky and Ellie. Magandang umaga sa inyo. Opo. Nako, halos 6 na milyon pong deboto yun ang punta dito sa traslasyon. Ano ba po talaga, paano natin sabihin na kahit anong dami, init, hirap, talagang ito pong mga deboto ay parang wala sa kanila. Basta importante pupunta sila, Doc. Alam niyo yung usapang faith, yung usapang pamamanata, paniniwala, pagiging deboto, hindi natin masusukat yan eh. Nakikita lang natin yan dun sa dynamics na kung ano yung na-observe natin kahapon at sa mga ilang taon nakalipas. So para masagot yan, hindi natin kayang sagutin yan ng individual kasing ang kaligtasan, ang paniniwala, individual kasi yan eh. Makikita natin yan dun sa tinatawag nating group dynamics. Ano ba yung group dynamics? Sa tulad na kahapon, especially kahapon nakita natin na medyo tama yung sabi kanina na medyo magulo nung first, pero natapos din naman, naging maayos din naman. Pero bakit nagkakaroon ng a group turning into a crowd and a crowd turning into a mob? And ang delikado doon pag when the mob turns into a riot, almost Yes. na hindi na sumusunod sa mga natin, sa authorities natin. So titignan natin yung crowd psychology. Ano ba ang meron sa isang crowd? Yes. Kasi pag tayo ay nasa crowd, wala pong kaibahan yan sa panunood ng concert. Yung pagsali sa isang happy or in rallies na nagkakaroon kasi ng titawag natin yung individualization. Yung pag-alis nung individual individual identity and accountability mo, you are already part of a crowd. Hindi ka accountable personally, kaya ang pakiramdam mo, you can do things na as much as you want basta ginagawa ng iba. So nawawala yung me, nagiging us. Kumbaga, nagiging us versus them dynamics ang nangyayari tayo o sila. Marami tayo. Bakit yun marami tayo, yung word na tayo, ang lakas-lakas yung tayo? Kasi lumalabas yung tinawag natin emotional contagion. Yung shared emotions, lalo na pag-heighten ng emotions natin at pare-parehas, we feel indestructible. We feel sometimes we feel we are above the law. And we can do things na minsan kahit alam naman natin hindi tama, pero dahil parte tayo ng isang crowd, marami tayo, walang ako individually. Kumbaga nawawalan ako ng kasama ako sa grupo, nadamay lang ako. Yung ganun bang pag-iisip. But it's just normal. Nangyayari naman talaga yung mga bagay na yan. Hindi naman natin masasabi na yan ay sobra namang yung abuso or ganyan. But it's a crowd. A crowd is a crowd. And nakakatakot lang kung ang crowd turns into a mob and the mob would turn into a riot. Opo. Hindi, kasi itong mga deboto rin kasi parang nakagisna na nila yung naging traditional na. Diba? So alam naman nila yung mga susuungin nila. Tama ka, yun po na shared parang emotion dahil may kanya-kanya silang mga testimonya na kaya sila nagiging deboto. Pero masasabi niyo po ba na karamihan din dito parang gusto lang ma-experience lang talaga? Kung experience yung pinag-uusapan natin, makikita natin na every year dumadami ang uma-attend nitong transaction na to, no? Ang laki-laki ng kaibahan sa mga coverages ngayon ng mga news natin, nakita natin doon sa pictures lang, nakita natin yung sea of people, kung gaano ibang-iba yung ngayon.
talagang napakarami ngayon. So when we talk about experience, so ma-experience lang, tama, maraming gusto ma-experience lang to. However, that experience turns into a culture kapag inuulit-ulit ang experience na to. Ibig sabihin, nagkakaroon na silang tinatawag na panata. Yung I'm gonna do this every year. Meron na silang, kaya sila, ang pamamanata kasi yung pagiging devotee. Yes. Sa paniniwala nung tao yan na itong ginagawa ko ay may kapalit o itong ginagawa ay kaluluguran ng aking Diyos, Panginoon, Bathala, whatever it is, kung sinong entity ang kanyang pinapaniwalaan. Apparently right now, dahil pinag-usapan natin ay Kristyanismo, of course, si Kristo at ang Panginoon Diyos. Pero masasabi nyo ba, Doc, na kapag hindi naging ganito kagulo yung mangyayari dito sa katulad niya, nakikita natin talagang kahit sinabi na binago na yung disenyo ng andas para hindi pumanik, pero masasabi niyo ba na itong mga devotees na ito para hindi magiging exciting sa kanila kapag hindi nila nagawa yung ganito pa rin dahil sinasabi naman para sa safety nila? Yeah, yung tama yung word mo, yung exciting para sa kanila. See, it seems that yung hagaran, yung tulakan, yung baka maipit ako, nahihilo na ako pero kaya ko pa. It seems na pupunta doon yung excitement eh. Kung papakinggan naman natin ang mga reports, mga interviews, ang mga sasabi na sulit sa pagod, sulit sa pagpunta. Yung ganun lagi. It seems they also need that feeling na they are with a group na ganun na napakahirap. Kasi ang dynamics kasi na nakita natin dito is that yung hinihiling natin, yung ipinagpapatawad natin, ipinagpapa-thank youhan natin, nangyayari parang kailangan natin mag-exert ng effort for us to be, alam mo yun, yung para katanggap-tanggap, for us to be, para may value yung hinihingi natin. Parang pinaghihirapan talaga na makuha. Pinaghihirapan natin, oo. It seems, if they believe it that way, yun yung kailang paniniwala na before ka makahingi, before ka dapat paghirapan mo. Before ka patawarin, kung humihingi ka ng tawad, dapat patawarin mo. Thank you, para mas marubdob yung pagpapasalamat, pinaghihirapan. Hindi naman siya normal naman siya it's part of human nature kasi. Pero pag titignan natin kasi in a religious context, iba-ibang relihiyon, iba-iba ang interpretasyon tungkol dito. Pero kung ang usaping relihiyon na pag-uusapan natin ay napakahabang usapan yan, but the point there is magkaroon tayo dapat ng religious tolerance. Yes. Ito yung paniniwala ng mga Kristiyano. Kung hindi ka Kristiyano, siguro tulungan mo na lang ang sambayanan na magdasal na walang mangyaring sakuna, walang mahirapan, walang masaktan. I think that would be best. Sabagay, yung mga nagkakaroon ng sakitan, hindi intention yun na masaktan. Yes. 'Di ba? Na kahapon may na-dislocate na shoulder o ano man, 'di ba? Pero dito kasi talagang araw-araw kung tutusin, pwede nilang puntahan sa Quiapo Church Oo. 'Di ba? Si Poong Nazareno. Pero talagang pagpista, bakit kailangan kasi pag inilabas, iba kasi yung yung umikot at tsaka pista, inilabas. kumbaga sana araw niya, 'di ba? So, depende sa pananampalataya po ito, di po ba? Yeah, group dynamics po 'yan. If you would notice, nagsisimula lang naman ang isang gulo, ang isang kung may starter may doon sa group, may makulit, may hindi sumusunod at napapasabayin lahat. What if baliktarin natin? Doon sa group, kailangan kasi ng critical mass What if there's a critical mass ng people na tahimik, na talagang marubdob, na talagang pati ang kilos bilang na bilang? Baka naman magsimula tayo ng ganun. Or katulad yan, puntahan naman natin yung ating mga kapulisan, ang AFP natin, lahat na nagtutulong-tulong para mapanatiling maayos. It's a matter of communication The way you communicate with the people,
sometimes would help para mapacify ang ganitong klaseng mga sitwasyon. Pero kung titignan natin, napakahirap po ng ang crowd control sa ganito kalaking crowd, especially kapag meron silang panata at meron at pananampalataya talaga. Pananampalataya and panata is quite different. Kung pananampalataya lang, ang panata kasi, it seems na traditional, kailangan gawin. Kailangan Pero kung pag-uusapan natin yung pananampalataya, ay napakahabang discussion na naman yan. Pero yung faith, panata nila na every year mahawakan nila yung tali, makasabay sila, makaakyat. Yun yung sinasabi natin sinusunod nila at hahamakin ng lahat, magawa lang nila yung kailang panata dahil yun ang paniniwala. yes. So sa ngayon ay pwede ho ba nating ma-connect ito sa patuloy na naranasang kahirapan dito po sa ating bansa ng mga Pilipino, yung patuloy na pagdagsa ng mga deboto nang humihingi. Di ba kasi ngayon, di ba pag yung mga misa ko naman talagang pag may mas dumadami tao lalo't parang taghirap ang mga Pilipino. Pwede ho nating idugtong ito. Itong klaseng kulturang ito, itong activity na ito, itong programang ito, ay hindi naman talaga sa Pilipinas lang or very very unique and significant lang sa Pilipinas. Kung titignan natin, palalaliman natin discussion natin, ang mga third world nations, especially mga Christian Catholic third world nations, ganito ang dynamics ng kultura nila. May pinaghahawakan, may kinukuhanan ng hope. So kung ang hope nila sa buhay nila ay itong pinagkukuhanan, talagang sabihin natin hamakin lahat. Wag naman sana na ito yung gagawin nilang shortcut. Paano po yung shortcut? Hindi na po natin mapagkakaila na for some na ang pakiramdam nila kapag nandun na sila, may absolution na sa kanilang mga kasalanan. Na kapag nagpunta sila doon, napatawad na sila. But the point there is, okay yun, if they feel na napatawad sila, ganyan, and they would not sin again, and hindi nila uulitin. Pero kung ito ang dahilan lang natin para mag-shortcut ang lahat ng mga bagay, ay it's a matter of maturity na po, hindi naman spirituality na yun. Katulad na mga paghiling na pinapaghirapan ng isang hiling, pero yung hiling ka ng hiling, hindi ka naman kumikilos. Again, hindi natin pag-uusapan ng spirituality dyan. Maturity na po yan. Dito mo lang ba iaasa ang anything and everything about you. But then again, pag-usapang panata, relihiyon, paghingi ng tulong, paghingi ng miracle, ay hahamakin talaga ang lahat. Kung yun ang marubdog na paniniwala mo, hahamakin mo lahat, makuha mo lang yun. Okay, maraming salamat po. Doc Gerald Abergos, isa pong sociology. Salamat po sa inyong panahon sa amin. Salamat. Thank you very much at magandang umaga po sa inyo lahat. Rocky